Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po dahil nakaligtas ang 20 kababayan nating seafarers na sakay ng lumubog na cargo ship na MV MSC Elsa III sa timog kanlurang bahagi ng India. Kasalukuyang nananatili sa isang hotel sa Kochi ang mga tripulanting Pinoy kung saan inaasikaso na ang kanilang pagbabalik bansa. Ipinoproseso na ng Department of Migrant Workers ang kanilang temporary travel documents matapos mawala ang kanilang mga pasaporte at seafarer registration card na naiwan sa lumubog na barko. Sa ngayon, inaalam pa ang dahilan ng paglubog ng barko. Dahil naman sa muling pagbubukas ng voter registration, ay nagpaalala ang COMELEC na hindi na gagawing requirement ang barangay certificate. Ginagamit kasi umano ito para magkaroon ng mga flying voter. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Tinanggal na ng Commission on Elections o COMELEC ang barangay certification bilang requirement para sa voter registration. Ayon kay COMELEC George Erwin Garcia, ang naturang dokumento ay sinasamantala ng mga korap na mga opisyal para makapag-transfer ng mga botante sa ibang lugar. Sa madaling salita, dahilan ito ng mga insidente ng mga flying voters sa tuwing magbubukas ng voters registration. Ayon kay Garcia, umaabot sa 9,000 hanggang 30,000 na mga botante ang lumilipat ng barangay tuwing nagbubukas ng registration. Kaya naman imbes na barangay certification ang requirement, maaaring magdala na lamang ng postal ID, senior citizens ID at student ID para maging botante. Magsisimula ang pagbabago ng requirement sa paparating na voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Tatagal ito ng 10 araw mula July 1 hanggang 11. Nakatakda namang isagawa ang BSKE sa unang araw ng Disyembre ngayong taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinumpirma ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang unang kaso ng monkeypox o mpox na naitala sa probinsya ng Cebu. Pumanaw na ang nasabing pasyente ngunit paglilinaw ng alkalde, hindi mpox ang dahilan ng pagkamatay nito. Bagaman nagpositibo sa mpox, may ibang medical condition na umano ito na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Dagdag pa ni Gulyas, walang dapat ikabahala ang publiko at sundin lamang ang mga paalala ng DOH. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cebu naitala ang unang kaso ng mpox. 20 Pinoy seafarers nakaligtas sa lumubog na barko sa India. Presentation ng articles para sa impeachment inilipat sa June 11. Barangay certificate ginagamit umano ng ilang barangay official kaugnay ng mga flighting voters ayon sa COMELEC. BOC kinumpiska ang 81 million pesos na halaga ng sigarilyo, bunsod ng paglabag sa CMTA. At durian mula sa Pilipinas, opisyal nang may market access sa Egypt. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.